tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, bihis na bihis ka. Mong sasabihin nga alis ka na naman. Abay, hindi ka na napipilmi dito sa bahay, Osang. At bakit ikaw? Napipirmi ka ba dito sa bahay? Lagi ka namang wala dito sa bahay, ah. Huwag mo akong igaya sa iyo dahil ako ay naghanap buhay. May ikaw nga dapat ang napipilmi dito sa bahay. Dahil may tindahan tayo. Napapabayaan mo na yung tindahan natin. Laging nakasara. Ganon. Paano tayo kikita niyan? Lalampas-lampasan lang tayo ng mga customers dahil laging sarado yung tindahan. Umaasa ka sa kikitain ng tindahan. Hindi ba't responsibilidad mo kaming buhayin ng anak mo? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Usang. Ang pinupunto ko lang naman dito, pumirmi ka dito sa bahay. At huwag kang alis ng alis, yun lang. Nako, kasasabi mo lang kanina na hindi na kumikita ang tindahan. Ikaw anong ginagawa mo? Hindi ba't kung wala kang kinukumpunin na gripo, nasa lamayan ka? Oo. Pero binabayaran naman nila ako, At sino nakikinabang sa binabayaran nila sa akin? Hindi ba't kayo rin ng anak mo? Kaya nga nagtratrabaho ako, kaya lagi akong wala rito sa bahay, na madalas. Bakit? Kung hindi ako maghahanap buhay, mabubuhay ba kayo ng pupuntabli ng anak mo? Sige Aba, nga! huwag mong isumbat sa akin yan. Dahil yan ang pangako mo sa akin. Noong nanliligaw ka pa lang. Ang gawing komportabling buhay, kaming mag-ina. Ang sa akin lang naman, Usang, pumirmi ka rito sa bahay dahil may asawa kang tao. At may tindahan pa tayo na binabantayan. Huwag mo ga akong sisihin sa pagpukulang mo. Kung ipinapasyal mo kami ng anak mo, di ako mabuboreng. Tapos kung alis ako, magrireklamo ka. Ikaw naman ang may kasalanan. Anong kasalanan na sinasabi mo? Naghahanap buhay ako, Usang. Naghahanap buhay ako! Gabing-gabi nag-away ang itay at inay mo. Oho, si inay naman kasi. Kung gaano kadalas nawala sa bahay ang itay, ganon din po siya. Di ko nga ho siya halos mahagilap sa loob ng bahay. Kabaing tao kung saan-saan pumupunta. Buti na lang sana kung dalaga pa siya. Saan naman daw pumupunta yung nanay mo? Hindi ko nga ho alam Abay, kung ganyan lang madalas wala ang inay mo, tanungin mo siya. Baka may milagro na siyang ginagawa. Ho? May milagrong ginagawa? Ano ang ibig ninyong sabihin, Lola? Sa milagro? Ang ibig kong sabihin, baka nakikipagsugal na yung nanay mo at laging natatalo. Kaya pati binibigay namin ng lolo mo sa kanya na pang matrikula mo, isinusugal na niya. Ganon! Ang ganda-ganda naman ng resort na ito. Nakakagaan sa pakiramdam ang kulay luntian ng mga punong kahoy. Nakakapag-alis ng stress. Pag-aari ito ng pinsan ni Itay, kaya labas-pasok ako. Pati yung pinsan ko. Kaya hindi na ako nagbabayad nang pumasok tayo dito. Tingnan mo. Teka, hindi ba ang inay mo yun? Ha? Oo nga, parang ang si inay. Ayun siya, Naka-mini skirt at may ka-holding hand siyang gwapong lalaki.
ang inay ko nga. Pero yung ka-holding hands niya, hindi naman ang itay mo. Oh, hindi ba? Ang inay mo yun? Hindi. Hindi ang inay ko yun. Kamukha lamang niya siguro. Hindi naman nagmi-miniskirt ang inay ko eh. Teka, tara na nga sa banda doon. Mas maganda doon eh. Siguro nga, tama yung sinabi mo. Kamukha siguro ng inay mo, ano? Teka, punta tayo dun sa tabing dagat para mag-enjoy tayo. Halika! Si inay nga ang nakita namin. Pero hindi ang itay ko. Ang ka-holding hands niya, kundi ibang lalaki. Nakauwi rin ako. Napagod ako ng husto Halos libutin namin ni Celia ang buong resort. Salamat naman, makakapagpahinga na ako sa sala. Naririto na kayang inay? Yung itay pala ang dumating. Oh, anak. Naririto ka na pala. Saan ka ba galing? Wala ka nang pasok ngayon, Niyaya lamang po ako ni Celia na mamasyal sa resort. Tawagin mo ang inay mo at may pag-uusapan kami tungkol sa paninda sa tindahan. Dapat ko bang sabihin kay itay ang nakita ko? Anak, inuutusan kita. Naririto na bang inay mo? Ho? Tawagin mo siya. Kon po kasi... opo, sige po. Titingnan ko kung naroon siya sa kwarto ninyo. Tawagan mo o tawagin mo siya. May pag-uusapan kami tungkol sa tindahan na gustong ilagay ng supplier ng mga paninda para sa tindahan natin dumami. Opo, sige po. Titingnan ko kung naroon na siya sa kwarto ninyo. Inay! Inay! Ang ganda pala dito. Napakatahimik. At napakagandang tingnan ng kulay na lunti ang kapaligiran. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Wala akong hindi magugustuhan basta ibigay mo. Teka muna. Huwag dito. Baka may ibang makakita sa atin. Wala. Tayo lang naman dalawang naririto eh. Teka. Hindi ako mapakali kung dito lang tayo eh. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Kung hindi dito saan? Rentahan na lang natin ang isa sa mga cottages dito. Pero magbabayad tayo ng cottage eh. Dito lang. Dito lang tayo. Ibigay mo sa akin ang pambayad natin ng cottage. Huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad ng rerentahan nating cottage at bibigyan pa rin kita. O ano, nakita mo ba ang gown sa dress shop na pinarirentahan ko? Hindi pa. Pero huwag mo munang problemahin yan. Ako na lang yung bahala doon. Ano hindi ko problemahin? Isa makalawa na ang dibo ng anak mo. Bakit mo kasi pinoproblema yan eh? Sinabi ko na nga sa'yo na ako nang bahala. Dahil ayokong lalabas na kawawa ang anak ko. At kailangan magrenta din tayo ng van. Ayokong tricycle lang ang sasakyan ng anak ko. Dibo niya yun. Kailangan bongga. Sinabi na nga ako nang bahala sa bagay na yan eh. Wala ka nang tiwala sa akin eh. Kailan ko ba kayo pinabayaan na mag-ina? Lahat nga ng luho mo eh, ibinibigay ko sa'yo eh. Paano naman kasi?
Hanggang ngayon, wala ka pang nababanggit. Kung may sasakyan ng ririntahan para sa anak mo, abay, bigatin ang mga kaklase niya. Ayaw kong magmukha siyang kawawa sa special night na yun. Dahil minsan lamang dumaan sa buhay niya ang dibu. Bakit? Kailan ba mo nagkulang? Pagdating niya sa anak mo, taon-taon, pinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Ngayon pa kaya, nadibo ng anak mo? Siguraduhin mo Importante lang. sa akin yan. Oh, ang inay mo, nasan siya, April? Wala ho siya eh. Baka nasa kusina siya. Nako, saan na naman kaya siya nagpunta? Kung hindi pa ho ba siya dumarating, ibig sabihin, magkasama pa rin sila ng lalaking yun? May gabi na, wala pa rin siya. Itay, baka ho nasa bahay ng lola. Galing na rin ako roon at pinatawag ako ng lola mo para dun sa mga similya ng bangus at tilapia para sa palisdaan. Pero wala doon ang inay mo eh. Hindi kaya naroon naman siya sa bahay ng amiga niya, sa may amyanan? Nako, galing na rin ako roon pero wala siya. Oh, garirito na ako. Malayon pa ako, dinig na dinig ko na ang pag-uusap ninyong mag-ama. Saan ka na naman ba nang galing? Abay, nakikipagkumpetensya kaya sa akin sa paglabas-labas ng bahay. At mas tinatalo pa yata ako sa pag-alis ng bahay. Pumunta lamang ako sa bahay ng kaibigan ko. Bakit ka pa pupunta sa ibang bahay? May sarili ka namang bahay. At ano ang gagawin mo sa akin sa bahay na ito? Buburuhin mo ako? Ayoko nga. Nakakainip dito sa bahay. Paano ka hindi ba iinip? May tindahan naman tayo. Kapag may mga customers ka o bibili, hindi mo na mapapansin yung sinasabi mo. Kaso nga, walang customers. Sino kakausapin ko? Para hindi ka mainip, igala mo lamang yung mga mata mo. Marami kang pwedeng gawin dito sa bahay kapag walang bumibili. Mangangatwiran ka nga lang, bulok naman. At ano ang gagawin ko? Maglinis sa kaldero? Ang mag-alis ng aday ng bahay na ito? Ano naman ang masama ron? Kung gagawin mo yan. Bahay mo naman ito eh. Dito ka nakatira, Usang. Dapat mong linisan at alagaan itong bahay. Teka, pinakasalan mo ba ako para gawin mong chimay mo? Aba kung ganyan lang pala ang papel ko sa buhay mo. Ibang lalaki na sana ang pinakasalan ko. Lalaki ang magbibigay sa akin ng lahat ng luho ko. Usang! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang Ay, hindi na kita mahintay na pumunta ng bahay. Lagi ka namang wala kung pumupunta ako sa inyo. Kaya, pinatawag na kita sa anak mo. Bakit ho ba? Tapatin mo nga ako. Ano ba talaga ang pinagkakaabalahan mo, ha? Nagsumbong dito ang anak mo. Madalas ka daw umaalis ng bahay ninyo. Nag-away kayong mag-asawa dahil sa pag-alis-alis mong yan. Pero hindi ka pa rin nadadala. Pati kami ng itay mo, bihira mo na rin bisitahin. Yan lang pala ang sasabihin niyo sa akin. Akala ko kung ano na, kaya ako dali-daling nagpunta dito. Sisir mo na niyo lang pala ako. Kaalabong, ana,
Akala ko, pinatawag niyo ko para sabihin yung ako na lang ang mamamahala sa palaisdaan at taniman natin. Yun na nga sana ang matagal na naming pinag-usapan ng itay mo. Pero papaano namin ipagkakatiwala sa'yo? Tingnan mo nga yung ginagawa mo. Yun ngang 5 banyerang isda at 2 sakong gulay. Anong ginawa mo sa pinagbilhan mo, ha? Nasaan ang pera? Winaldas mo lang! Inay, may binayaran lamang akong utang. Kaya hindi ko naibigay sa inyo ang pinagbilhan. Tingnan mo yan! Tingnan mo! Papaano ka namin pagkakatiwalaan ng malaking halaga kung sa maliit ay hindi ka namin mapagkakatiwalaan ng itay mo? Tingnan mo nga! Yung lupa natin sa kabilang ibayo, ha? Hindi mo man lang mapasyalan. Nakatiwangwang naman. Hindi ka man lang magkusa na maghanap ng magsasaka para sakahin. Walang nakatanim kahit sana mais o munggo man lang sana. Matatanda na kami ng itay mo. Ikaw lang at ang asawa mo ang inaasahan namin. Pero anong ginagawa mo? Inaaway mo yung asawa mo kung sinisita ka niya. Wala na kayong ginawa, kundi sermonad ako. Makaalis na ga. Sige! Kung ganyan rin lang pala na hindi mo kami pinapakinggan ng itay mo, hahanap na lang ako ng iba para mang-asikaso. Oh, di maghanap kayo ng iba. Kahit pa ipamana niyo pa ang lupang yan sa iba eh. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Ano? Sinabi ng anak mo yon na wala siyang pakialam kahit ipaasikaso natin sa iba? Oo, at parang ako pa ang hinahamon. Kahit daw ipamana natin sa iba ang mamanahin niya wala siyang pakialam. Siya pa talaga ang naghahamon. Oo, pinapangaralan ko, iniwanan ako. Hay nako, ikaw nga kumausap doon sa anak mong men. Ay, nako. Ikaw na lang muna ang kumausap sa kanya. Dahil kung ako ang makakaharap niya at ganyan siya mangangatwiran sa akin, ay nako. Talagang hindi ako mangingiming alisan siya ng mana. Dito ko muna ilalagay ang gown na ito sa aparador ko. Walang makakakita dito. Dahil walang nagbubukas ng aparador na ito, kundi ako lang. Ayan. Nagkasya. Bukas, pag wala na dito ang asawa at anak ko, saka ko ilalabas para ibigay kay Tano para sa dibon ng kanyang nakakabatang kapatid. Hayan. Solve na ang problema ko. Hindi na ako kukulitin ni Tano. Bagkus ay matutuwa pa siya. O ano, may narintahan ka na ba na gown? Oo, meron na. Talaga? Nasaan ang gown? Dala mo na ba? Hindi pa. Baka bukas ibibigay na yun sa akin. Hindi ba sa susunod pa lamang linggo yung dibo ng anak mo eh. Kahit sa susunod na linggo ang dibo niya, kailangan naririto na sa bahay ang gown niya yun para maisukat niya. Paano kung hindi pala kasya sa kanya? O, may panahon pa ba tayong papalitan kung sa araw mismo o dali mo na dito sa bahay? Oo na. Relax ka lang at bukas din dadalhin ko dito ang magiging gown ng anak mo sa kanyang debo. Siguraduhin mo lang dahil kung hindi ay alam mo na
ang mangyayari sa inyo ng kabit mo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanag. Hanggang saan ang gagawing panluloko ni Osang sa asawa? Mga giliw namin tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.